Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Tayo po ay nagpupulit, nagpapasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pag-alay natin ng banal na misa. Isama po ninyo sa inyong mga panalangin ang lahat ng mga intensyon ng naririto ngayon, lalo't higit ang mga intensyon ng mga may sakit. At upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, pagsisihan natin ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kawan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kawan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina ngayong ginugunita ang mahal na Birheng Ina ng Diyos. Kaming dinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inilulog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Judas. Mga pinakamamahal, lagi niyong tandaan ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Heso Kristo. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Heso Kristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang paghahabag sa inyo. Kahabagan ninyo, tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang nasapoy, ang iba na may kahabagan ninyo. Ngunit mag-ingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigba ng kahalayan. Sa kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan, at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon, at magpakailan paman. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uho kong kaluluway, tanging ikaw iyong hangad. Para kung tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Bayaan mo sa santuaryo, sa lugar na dakong banal,
Ika'y ro'y mamasdang ko sa likas mong karangalan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kay sa buhay. Kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pag-uukulan. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako'y dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y kakaing may kasiyahan, magagalak na umawit ng papuring iaalay. Aking kinasasabikan, Panginoon, ikaw lamang. Magsitayo po lahat. Alleluia, alleluia, alleluia. Nawa sa inyo'y manahan salita ni Kristong banal upang siya'y pasalamatan. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta naman si Jesus at ang mga alagad sa Jerusalem. Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Pag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa mga tao?" At sila'y nag-usap-usap. Kung sabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat ng si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Habang ating pinapakinggan ang Ebanghelyo, madali nating sabihin na hindi ko gagawin yan kay Jesus. Hindi ko yan gagawin sa Diyos. Hindi ko questionin ang kanyang autoridad, ang kanyang karapatan na gawin ang kung ano-ano. Pero sa katunayan, mga kapatid, nagagawa natin ito, hindi lang masyadong maingay. Kailan natin nagagawa ito? Yung kine-question natin ang kanyang autoridad. Kalimitan kapag tayo ay nakakaranas ng setback o kaya naman kapag dinadala tayo ng Diyos sa isang direksyon na hindi tayo ang pumili. Nakalimitan na nangyayari. O kaya naman ang mga plano niya na nagiging plano natin na hindi natin gusto. Ayan yung mga pagkakataon na kine-question natin. Hindi masyado mabigat sa ating paningin, pero kapag kine-question natin, ganito ang tunog niyan. Lord, bakit ako? Lord, pinagdasalan ko naman ito, bakit hindi ito ang natupad? Lahat ng mga panalangin hindi natupad, lahat ng mga oportunidad na hinihingi natin na biglang nagsara, yan yung mga pagkakataon na kini-question natin katulad ng mga saserdote, mga matatanda ng bayan, ng mga eskriba. Yan yung mga pagkakataon na questionin natin ang autoridad ng ating Panginoon. Pero sa katunayan, mga kapatid, ang pag-question po na iyan, yan ay galing po, ang ating resistance, yan po ay galing po sa pride.
kalimitan. Yan ay galing sa pride. Kapag pinagkakatiwalaan po ninyo o kinikilala ninyo ang autoridad ng ating Panginoon, ibig sabihin po noon, hinahayaan nyo po siyang manguna, ang manguna sa buhay natin, kahit hindi natin naiintindihan. Ganun po talaga ang pananampalataya. Ganun po kapag pinagkakatiwalaan po ninyo ang ating Panginoon. Para pong traffic light, minsan kapag naranasan, siguro po nakaranas po kayo na kayo ay nasa traffic light tapos parang bakit mas matagal ang stop? Ang mas matagal yung stop, nakakainis, pero sinusundan mo na lamang din. Bakit? Kasi kayo ay safe kapag kayo ay natitigil doon. It keeps you safe kapag kayo ay sumunod doon sa traffic light na iyon. Yung mga matatanda ng bayan, mga eskriba, mga saserdote, hindi nila sinagot ang ating Panginoon. Hindi sila sumagot. Bakit? Mas importante sa kanila ang kanilang, dahil sila'y sikat, dahil sila'y may autoridad, mas yun ang pinahahalagahan nila kaysa sa katotohanan. Kaya mga kapatid, sa ating tunay na buhay, kung ilalapat natin po iyon, yung pangyayaring iyon, kalimitan din po, nakakaranas tayo sa ating pang-araw-araw na buhay na may pagkakataon na pwede tayong mamili na magsalita ng katotohanan o kaya naman maging tahimik na lamang. Magsalita ng katotohanan o maging tahimik na lamang. Bakit tayo hindi magsasalita ng katotohanan? Baka kasi madamay pa tayo. Bakit tayo hindi magsasalita ng katotohanan? Hindi naman ikaw directly involved. Bakit mo pa ituturo kung ano ang mali doon sa opisina? Baka mawalan ka pa ng trabaho. Baka magalit pa sa iyo ang iyong mga kasama doon sa trabaho. O kaya naman ay pag ikaw ay nagdadasal bago kumain, ito lagi ko pong example po ito. Kapag kayo'y magdadasal bago kumain, nahihiya na lang kayo magdasal. Bakit? Baka kayo intrigahin ng mga tao. Hindi na lang magdadasal bago kumain. Kapag pinipili ninyo ang shortcut imbis na honesty, kasi nga ay kapag honesty ang pinili niyo, kapag katotohanan ang pinili ninyo, mas mahihirapan at yung mga kasama ninyo sa trabaho magagalit, mga kakapisina, mga kaklase. Napakahirap po. Kaya, ang mas pinipili natin, katahimikan. Bakit? Ito ay safe. Yun nga lamang po, ito po ay nagiging hadlang sa ating paglago. Paglago bilang isang tao at paglago sa ating pananampalataya. Mga kapatid, ang ating ebanghelyo ngayon, pinapaalalahanan na tayo na kilalanin natin ang autoridad ng ating Panginoon. Kilalanin natin at tumugon sa Kanya ng may tapang at walang takot. Tumugon sa pamamagitan ng katotohanan, sa pamamagitan ng hindi pagiging tahimik, sa pamamagitan ng pagturo sa ating kapwa ng kabutihan. Tatandaan po natin mga kapatid, ang pananampalataya kapag medyo kayo nahihirapan na kilalanin ng autoridad ng ating Panginoon, faith is not about having all the answers. It's about trusting the one who does. Yun ang pinakamahalagang babaunin natin ngayon mga kapatid. Dahil sa buhay na ito, kapag hinayaan niyo ang Diyos na manguna sa inyong buhay, hindi kayo dadalhin sa kapahamakan. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Amin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa.
Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na birheng totoong mapalad, na iyong pinili maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nakadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Pinagpalad na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kundi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may pag-alang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniya pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa maranang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung di po kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa pagunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po naming ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway magindaan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo,
Inaanyayahan ang lahat ng nagnanais na maging kasapi ng Konfradiya ni Santo Padre Pio, isang samahan na nangunguna sa pagdarasal at debosyon sa Kanya. Kayo po ay makipag-ugnayan lamang sa ating opisina para sa pagpapalista at mga detalye. Ika-4, sa darating na linggo, ika-31 ng Mayo, ay ang pagtatapos ng Flores de Mayo. Ang misa ng tapusan ay sa ganap na ika-2 ng hapon na susundan ng Santa Cruzan na lalahukan ng ating mga nasasakupang barangay. Ang lahat ay malugod na inaanyayahan sa huling araw ng alayan. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Pwede po kayo mag-avail at ito po iaalay natin pagkatapos ng ating banal na misa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ngayong umaga. Maraming salamat po't mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimik at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mamakapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at dasalan. O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Nagagalak ang aking espiritu sa aking tagapagligtas. Sa mga gusto pong mag-alay ng bulaklak sa ating pong mahal na patrong Santo Padre Pio, pwede po kayong mag-avail sa ating extension area. Available po ito.
Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay tumayad, gawin na ang tanda ng krus ng mga panyaya sa panalangin sa umaga. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay aawitan. Ating paputihan ng batong kublihan natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lati kanya, maging ang mataas nating kabundukan, kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Tayo ay lumapit sa kanya, sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng mga ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Mereba sa ilang na masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang, sila ang nakinabang. Makinig tayo sa Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. 40 taon sa inyong ninunoy, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sinumpang, di sila daratal, sa lumpang pangakong aking inilaan. Makinig tayo sa Diyos at pumasok sa kanyang pangakong inilaan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng una, ngayon ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pasok sa kanyang pangakong inilaan. Panalangin sa umaga. Si Kristo ang liwanag at wala ng iba pa. Sinilang sa ating mundo at naging kapatid siya. Kung nakita na niya, nakita na ang Ama, purihin ang ating Diyos at luwalhatihin siya. Siya ang kapayapaan at wala ng iba pa. Ang may galit sa kapwa ay di maaaring lingkod niya. Sino pang mag-uugnay upang mapasa ang Ama? Purihin ang ating Diyos at luwalhatihin siya. Siya ang ating buhay at wala ng iba pa. Pinagbili ng mura, inabat pinatay siya. Siya ang tumubo sa atin, nasa kanan ng Ama. Purihin ang ating Diyos at luwalhatihin siya. Aawit kaming lagi ng papuri, sa ngalan mong tastasan at awa mo'y ihayag sa pagbubukang liwayway. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purin ang ngalang katastasan. Pag-ibig niya'y wagas, dapat ihayag. Kung bukang liwayway, pagsapit ng gabi at ang katapatan niya'y ihag din naman. Ito'y ipahayag sa salinong alpa tugtuging salteryo. Sa magandang himig ng tugtuging lira ay ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila kay dakila, Panginoon, ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito'y di nalalaman. Hindi malilirip, ni mauunawa na sino mang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami, sila may umunlad. Yaong sasapitin nila at hantungan ay pagkapahama. Sapagkat ikaw lang ang Panginoon, ang dakil at walang makatulad. Napabatid naming lilipulin lahat ang iyong kaway, at lahat ng taong masama, ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng torong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan yaong dinaranas. Aking nasasaksihan yaong pagkalupig ng aking kaaway.
pati pananaghoy ng mga masasamay aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatag ang buhay. Para sa sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa panalalo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga, kahit nang pong ito ay tumanda. Lunti at matatag, at ang dahon ito ay laging sariwa. Ito'y patotoo na ang Panginoon ay tunay na matuwid. Siya kung sanggalang matatag na batong walang bahay dungis. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aawit kaming lagi ng papuri sa ngalan mong katastasan at ang awa mo'y ihayag sa pagbubukang liwayway. Lilikha ako sa iyo ng bagong puso at hihingahan ko kayo ng bagong espiritu. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo luminis. Aalisin ko rin ang naging mansan nyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin niyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin. At masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Ititira ko kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Kayo ay magiging bayan ko at ako ang inyong Diyos. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lilikha ako sa inyo ng bagong puso at hihingahan ko kayo bagong espiritu. Pupurihin kang lagi ng mga sanggol at bata. Ikaw, O Panginoon, Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong luningning at hanggang sa langit, laging pupurihin. Awit ang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog, ikaw ay naghanda laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit, kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya, nasukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malakit, maliit. Mga bakat tupa, hayop na mabangis, ang lahat ng ibong nasa iyong papawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pupurihin ka lagi ng mga sangbol at bata. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng napayapa, walang dungis at kapintasan. Alalahanin ninyo kayang magtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, ikay purit awitan. Aking kagalakan, O Diyos, ang ikay purihit awitan. Ang umawit habang kagandahan loob mo'y pinagninilayan. Ang ikay purihit awitan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Aking kagalakan, O Diyos, ang ikay purihit awitan. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi David na kanyang likod.
Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng katastasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Pangkalatang panalangin, sambahin natin ang Diyos na nagkakaloob ng pag-asa at buhay sa sanlibutan sa pamagitan ng kanyang anak. Hilingin natin, Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, Ama ng lahat, ikaw ay may kaloob na araw na ito. Tulutan kami makapamuhay, kapiling ni Kristo at makapagbigay puri sa kadakilaan mo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Ginawaran mo kami ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Manatili nawa itong nakaugat sa puso namin at isip. Panginoon, kami iyong pakinggan. Panginoon, ang paningin namin, nawa namin ito sa iyo upang madali kaming makatugon sa tawag mo. Panginoon, kami iyong pakinggan. Ipagtanggol kami mula sa bitag ng masama, huwag itulot na sa kasalanan ay kami madapa. Panginoon, kami iyong pakinggan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ating bahal na ina na mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod na pambansang tambahan ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng titiwala ng kanilang sariling sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, kami iyong pakinggan. Ngayon, dasalin natin ang dasal na tinuro sa atin ng ating Panginoon Diyos. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pangwakas na panalangin. Ama, tunay na liwanag at walang hanggan, kami iyong tanglawan ng iyong pagdating upang mapawi sa aming mga isipan ang dilim ng kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, ligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at kain tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. Panginoon, magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. simbahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen.